Good day mga kabomboms Bookplay. Today ituturo ko sa inyo kung paano ba yung gagawin nyo pag nadoble yung kinaltas doon sa inyong pera sa GCash nung gumamit kayo ng QR code. So meron kasi ditong scan to pay and alam ko madaming gumagamit sa inyo nito. And ano yung gagawin nyo pag nakita nyo sa transactions nyo na dalawang beses binawas or more than once nabawasan yung inyong account. So pag ganito, lalabas tayo dito and pupunta tayo sa may Chrome. And isi-search lang natin sa may Google, yung sa BitTicket. And alam nyo ba na kailangan i-report agad natin to. Kapag kasi hindi natin to na-report, hindi may babalik yung pera natin. And wag na tayo maghintay pa ng ibang araw or ibang oras. Kailangan pag na-trace nyo na agad na nadoble yung nabawas sa inyong account, i-report nyo na, okay? Kung hindi pa naman kayo nakakaalis doon sa may merchant, pwedeng sabihin nyo mismo yun sa may merchant para naman makita agad nila yun sa kanilang data, okay? Pero pag halimbawa nakaalis na kayo, it's better na sa may Gcash na natin i-report. So, tap natin yung 3 dash and tap natin yung contact us. And dito, itap natin chat with Gigi. And hintayin lang natin. Habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Alright, so once na ginread na tayo dito ni Gigi, i-type ulit natin dito sa may message box yung sa BitTicket. Sa BitTicket. And isend natin. And ihanda nyo na yung email nyo. Kailangan alam nyo yung email na nakakonect dun sa inyong account. Makikita nyo din naman yan sa mismong Gcash app nyo. Now, within the next 24 hours, magbibigay ng response si Gcash dun sa ating email. Pakimonitor na lang. Anyway, tap na natin yung submit a ticket here. Dito sa may page ng Help Center ng Gcash, kailangan natin i-provide dito yung mga kailangan nila sa ating account. Yung ating email address, registered full name ng ating account, yung ating mobile number na nakaregister sa ating Gcash account. Then dito mag-add tayo ng other information. So pwede nyo ilagay dito kung ilang beses ba or kung magkano ba yung nabawas sa inyong account. So kung more than once, ilagay nyo twice na bawasan yung account nyo ng ganong amount, i-indicate nyo na lang dito. Tapos mag-a-add tayo ng screenshot dito, i-upload lang natin yung mismong history kung saan makikita na 2 beses na nabawasan ng ganong amount yung ating balance. So now, ang pinaka-importante dito, mahanap natin sa may concern category yung pinaka-description ng ating problem. So itap natin yung arrow and dito, scroll lang natin pataas and hahanapin natin yung scan to pay. So dito merong arrow sa may gilid. And eto na yun, nasa unahan, I was deducted more than once for a single transaction. So iselect natin yan. And dito ilalagay nyo yung reference number nung transaction nyo. So makikita nyo yan sa history ng inyong Gcash app. And magkano ba? Ilagay nyo dito yung amount. Tapos yung date of transaction, importante na tama yung nilalagay nyo dito. Dahil kapag mali, mahihirapan na yung Gcash na ma-detect yung transaction natin. Tapos, how did you scan the QR code? Pwede kayo mamili dito or pwede rin naman na hindi nyo nalagyan. So, pipili tayo. For example, nag-generate ka ng QR code or nag-scan ka ng QR code from a terminal or POS device or nag-scan ka ng QR code. Ayan, bahala ka na kung ano pipiliin mo. Pero in my case, di ko na pagpipilian yan. So, pwede rin naman hindi na maglagay dyan. So, dito, what is the merchant name where you did the transaction? So, ilagay mo dito kung ano bang pangalan ng merchant. So, for example, ilalagay ko dito SM. So, for example, dito ilalagay ko Robinson. Yan. Tapos dito nga mag-add ka na lang ng other information. So dito kapag hindi mo alam yung ilalagay mo, mas better kasi pag English yung ating ilalagay, pwede mo naman iwan yan sa ating comment section at i-English namin para sa iyo. So wag po kayo mahihiyang mag-comment sa ating comment section dahil pag may time kami binibigyan naman namin agad ng sagutan, okay? So pasensya na pala sa mga nagko-comments tapos hindi namin nabibigyan ng sagot kasi minsan busy lang din po talaga kami. So pasensya na. Okay, so now pwede na natin i-tap yung submit pero i-review muna natin yung mga information na nilagay natin and make sure na tama yung mga nilagay nating information ng ating account. So, ayan, tap na natin yung submit. Then, maghihintay na lang nga tayo ng response from Gcash. Okay, hanggang dito na ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone.